Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibyo natin na finish ka na bunuan. Nako, Senator Amy Marcos nagsalita na. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Pasok ka. Yeah, it certainly President is. Bongbong Just look at Marcos. it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Garbage crisis, no? May nagkwento kasi sa akin na very reliable source Nako. na sinabi, Ito po mga karya. Ako naniniwala ako sa sinasabi ni Banat eh. Kasi mga karyason, ang sinasabi ni Banat, hindi pa mga reliable source na sinabi, hindi talaga papayag. Hindi talaga papayag ang administrasyon na ito, particular si Marcos, na hindi ma-impeach si BP Sara Duterte at matanggal sa 2028 election. Bakit? Yun din naman ang sinasabi ng ibang mga vloggers mga kabayan, no? Na talagang ito pong impeachment ay naka-pre-planned na po ito mga karibyo natin. 2 months ago, no? Before the impeachment proceeding, trial, mga karibyo natin, naplanchado na po ang lahat, no? Bakit? Ang nadinig kong kwento dahil alam nila, pag naging presidente si BP Sara Duterte, kawawa ang lahat nagnakaw at lahat na naging pabaya ngayong panahon ni Marcos. At ang tatamaan mismo dyan ay si BBM. Correct. Kanyang pamilya, asawa, anak. Lahat sila Yan ang tatamaan. mga tatamaan. Ibig sabihin, tinodo nila eh. Sinagad nila sa buto eh. Yung kawalang yaan eh. Full force So na siguradong mananagot sila. Tingnan nyo mga karibyo natin, lahat, di ba? Lahat gumagalaw ngayon para lang may ma-impeach si BP Sara. Full force na sila ngayon eh. Pag si VP Sara Duterte na maging presidente. At yan din ang sinabi ni VP Sara Duterte. Magkukuha siya ng vice president that would really focus to these people. Ganong katindi. Kaya feeling ko, nung napanood nila yon sa interview ng SMNI sa kanya, kami ni Boss Dada, malamang sa malamang, ganun. Okay, hindi ka namin talaga Titigilan. gagawing presidente. Gagawin namin ang lahat ng bagay para ikaw matanggal sa presidential race. Kasi the only way to defeat Vice President Sara Duterte is to remove her from that presidential race. There's no other way. Kita na ng taong bayan eh. Kanya na ang Mindanao, kanya na ang Visayas, sa Luzon na lang, kahit papaano. Kung kumuha. Anong gusto nyo mga kababayan, no? Tanggalin nila si Senator si Vice President Sara Duterte sa kandidatura ng presidential candidate. Tapos gusto nyong manalo sa Risa Hontiveros, maingay ngayon eh. Diba kanila may nakita ako eh. No? Kanina lang may nakita ako mga nagrarally, Senator Risa daw for 2028. Mga talaga kayo, mga wala kayong utak. Oo, yan lang pong masasabi ko, wala kayong utak. Yan ng Taga-Luzon na Vice President, finish na. Correct. Baka nga hindi lang 32 million na makuha ang boto niyan eh. Baka 40. Fearless for. Pero, tatrabahuin yun ng Comelec. Comelec na po ang magkatrabaho niyan. Kahit hindi na sila mangampanya, basta Comelec ang gumalaw. Kasi abot ng 40 million ng kanyang boto. Sa totoo lang sa tingin ko aabot siya ng 40 million. Ewan ko lang pero kasi yung inis ng tao, yan ang tinatawag na, kung maalala ninyo nung panahon ni PRRD, yung tinatawag na revenge vote. Revenge vote ba yun? O yung galit na vote, parang something like that. Kasi nga, galit doon sa mga nangyayari kapalpakan kay Pinoy. Okay. Kaya ibinoboto ang isang radikal na presidente, si Duterte. Di ba? Yun ang totoo eh. Galit talaga ang mga tao nung mga nangyari doon kay Pinoy. Sa mga yellow liberal. Diba? Ngayon, sa tingin nyo mas galit ang tao kay Marcos kaysa kay Pinoy? Ako sa tingin ko, oo. Kasi ito, lantaran ng pambubudol. Correct. Noon, tagupa eh. Kahit papaano eh. Noon, nung si Corona ay ini-impeach, talaga mismo si Pinoy nagsabi na gusto niya ma-impeach si Corona. Ibig sabihin, meron pang meron pang honesty kahit paano. Dito wala eh. Buhan talaga. Ayoko ma-impeach si VP Sara Duterte.
Pero anak niya ang unang pumirma. Anong kataratuhan yun? Hindi ako makipag-coordinate sa ICC. Pero pinadala Pero si sino PRRD. unang kumilos? Yung tao niya si Torre. Correct. Wala, budol nga eh. Di ba? I mean, ito yung lantarang pambubudol sa taong bayan. Galit na ang taong bayan. Alam na binubudol talaga eh. Nito ni Marcos ang taong bayan. Yung 20 pesos na bigas. I mean, sinong tao na magsasabi 20 pesos ang bigas tapos linggo-linggo nag-grocery na mamalengke ang mga Pilipino at nakikita nilang walang 20 pesos na bigas? Sinong karantakang gano'n nagagawa ng gano'n? Walang iba kung hindi ito presidente natin. Ginagago tayo eh. Talagang pambubudo lang. Wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo, basta 20 pesos ang bigas. Pupunta ako sa isang gathering, 20 pesos ang bigas. Tapos the rest, bahala na kayo. Diba? Naman kayo eh. Parang ganun ang parang ganun ang trato niya sa mga Pilipino eh. Naman kayo eh, di ba? So okay lang yan, ganyan na lang ang presyo ng bigas. Imagine niyo yan, dagdagan mo pa ng Claire Castro. Talagang sasagad na yung galit ng Pilipino. Bangag na yan. Galit talaga yung Pilipino eh. Alam mo kung sino na natutuwa kay Claire Castro? Yung mga vlogger niya na ewan ko kung magkano natatanggap nun. Na dati mga lupa, ngayon, may kotse na. Meron ng kondo. Mga lupa yan, ha? Dati. Ngayon, asensado na. Grabe. Tinakalagi po. Usap. Dapat magpahinga na po si Attorney Kapunan following the argument kanina po. Magpahinga na po si Attorney Kapunan. Ano po yung reaction niya? Actually, si Attorney Magpahinga. magpahinga. Hindi ko alam ba't siya nandito araw-araw. More importantly, Hindi mo alam kung bakit siya nandyan araw-araw. Kasi gusto niyang manood ng comedy show. Panelo na Magpahinga na shake kayo. hands ko na eh. the first few weeks of the trial, hindi ba parang he was basically questioning the trial itself. Hindi ba? So why would you actually listen to him today? Bakit hindi kayo makinig kay Panelo? Attorney din yun eh. Di ba? Attorney din yun eh. Di ba? He knows the law, mga kaubayan. So bakit hindi kayo makikinig kay Panelo? Kanino kami makinig sa inyo? Di ba? Na dapat magpahinga si Attorney Kapunan. Ito, hindi ko alam kung NPA ito, kung terorista to eh. Parehas. Ano ba, sir? NPA ka ba o terorista ka? Parehas yan, parehas. Yung meow-meow. Si Kong Meow Meow to. Mas kilala. Makaka-reaction pag nanat si Kong Si Meow Meow. Congressman Kiko Barsaga. Oo. Hello, Hey, good welcome. afternoon. Patinggan natin. Kiko, kamusta muna kayo? Okay naman, very good. Bad weather but good spirits. Ayan. Kumusta po ang Cavite? Dahil nito nakaraang mga pag-ulan, napansin namin na Imus, Bacoor, Cavite City, halos lahat ng mga malapit sa dagat, binahay. Yes, mostly yung mga lowland areas doon, laging binabaha. It's very common in Bacoor and Imus. Sa Dasma naman wala kaming masyadong problema doon. Yung mga upland, okay na yun eh. And, puro suspensions din. We're preparing. We also prepared for the evacuees dun sa Dasma. Meron kami mga 10 families. But compared to yung sa mga mas binabalik Imus and Bacoor, we expect less damage. Oo. Pero hindi naman to kasalanan ni Boying, yung bahay. Hindi kasi, si Boying ay matagal na siyang, last term niya as governor is from 2016 to 2019. So matagal na siyang wala sa Cavite. Ayun, so safe tayo. Safe kayo, sige. Very focus na Safe kayo kay Buhing. Kala nyo siguro. Sige, birahin na. sila sa ombudsman duties Ayun, ngayon. tama naman. Baka minomonitor pa tayo. Nakamonitor silang lahat. Baka, di ba, for example lang, narinig ni Buhing, pinag-chichismisan siya dito, baka itong si expelled congressman, kaya in-expelled nila ex-congressman kong Barsaga, baka kasuhan pa ito mga kabayan, or sibakin pa ulit ni Buhing ito. Parang double did na yun It's a very dangerous and very difficult situation now. Correct. Nilalighten lang natin kasi baha yan no? Totoo. Ay, teka lang, balitaan mo muna kami, Kong. Ano ba mga pinagkabalaan mo matapos na ikaw napaalis ng Kamara o ng Kongreso? Mostly vacations lang, enjoy muna sa buhay, and we'll see what will happen in 2028 kung ano yung magiging sitwasyon natin doon. But we
already planned on campaigning for Vice President Sara Duterte for 2028. So doon na yun ang pinagkakabalan nyo ngayon? Kung paano manalo si Vice President and also yung magiging Senate slate. Pero ang problema, Kong Kigo, ay may ongoing impeachment eh. So, kung ang mangyari ay matanggal na matanggal yung minority senators, baka 3 na lang matira magbobotohan. Ma-impeach si BP. Well, Hindi nyo ba nakikita yung senaryo na gano'n? I don't believe that will happen kasi kahit naman makulong sila, for example, yung kay Senator Estrada, they're still incumbent senators. And as per the presiding officer, hindi, dapat ang presiding si Senator Win Gatchalian since he is the Senate President. But since Senator Escudero is the one who stated na ang kailangan doon is still 16 vote threshold. So we're still expecting na even the final date, as long as the imprisoned senators are not removed, that's still the expected threshold for voting. Eh, ang problema po dyan, yung parang pagkatinakot, nakakasuhan. Pag hindi sila mag-yes vote, papakulong sila. Yes, that's also a big issue. At kung sakali mangyari yon, then we have to also prepare other plans in case. Pero ngayon, ang nakita ko, estimated mga 11 or 12 votes lang pa lang sila sa yes. At saka, ang isa rin namang sa kabilang dako, kung may senaryong ganun, may senaryo rin naman na yung mga dating against ay maglipatan ng barko, di ba? Kasi Pwede yun. ganyan sa Pilipinas, di ba? Yung politika. vote is sinking. It's a possibility at habang tumatagal ang impeachment process at habang lumalapit ang 2028 elections, mas dadami pa yung mga lilipat since Vice President Sara Duterte is still the current frontrunner for the 2028 elections. Naniniwala ako doon, Political career nila. Naniniwala ako doon mga kareaksyon kasi alam po ninyo mga kareaksyon ng ang mga politiko natin sa Pilipinas ay mga walang hiya, walang prinsipyo. Ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release, at hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado, as early as 2023, yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Grabe. At 2022 pa hanggang ngayon hindi pa nare-release. Mula pag-upo ni Bongbong Marcos hanggang pala ngayon wala pa sila yung for literal release na yan. Ay grabe naman. Ha? Yung iba tiba-tiba na pero sila pala wala pala silang budget, di ba? Ganun naman talaga ang buhay. Sa anumang unang-una po sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, Sibunuan po yan mga kabayan. bigyan sana ng tamang konteksto dahil mula noon hanggang ngayon, wala naman tayong ibang pakay kundi magtrabaho at magserbisyo lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. At yung mga lugar na nangangailangan, yun talagang gusto nating unang matulungan. Ang aking pagrepresenta at pagbigay boses sa taong bayan ay mandato ko po. Hindi yan pangingialam o pag-iimpluwensya sa maling paraan sa trabaho ng iba, lalo na po sa ekotribo. Ulitin ko lang po, kami yung mga less privileged dito for the past 3 years. In fact, yung mga 2025, 2024 to 2026, hanggang ngayon po hindi na re-release yung mga proyekto. Kahit na yung iba po ay pinaghirapan natin nung hinimay natin, Mr. President, during amendments, open naman po yan dito, yung mga amendments natin nung nakaraang budget deliberation ay dumaan po yan sa inyo, pinag-aralan natin, pinagsusian ng mabuti. At hanggang ngayon po yung iba ay hindi pa po na re-release at hindi pa napapakinabangan ng ating mga kababayan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ipaglaban kung ano ang tama at nararapat para sa taong bayan.
Patuloy akong maninindigan laban sa anumang klase ng korupsyon at tulad ninyo, hangad ko rin na magkaroon ng hustisya dito sa flood control scandal. Panagutin ang dapat managot na walang halong kulay o politika. Dapat lumabas at manaig ang katotohanan. Correct, Maraming salamat po, Mr. President. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Nako. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng mali siya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion. Mas bibigyan sana natin ng prioridad ito to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Correct. Kasama na dyan ang mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-nasyonal. Yan naman po ang ating trabaho na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, 4th class municipalities kami, tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration, kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga napopolitika nga talaga eh. taon, nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasarito. Oversight function natin yon, kasama na dyan ang national budget bawat taon, naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. So yan mga kabayan, talagang grabe si Binuan na talagang idadamay pa sa Senator Bongo at sa Senator Robin Padilla. Anyway, eto mga kabayan, pasadahan din po natin tong si Senator Aimee Marcos, mga karibin natin. No? Ito na yun. Pasok. O'Donnell, Camp O'Donnell, Barangay Aranguren, Santa Lucia. At ang balita, 300,000 pesos daw ang inaalok para sa 5 hektarya. Kung labis pa yung pag-aari na lupa, hindi na daw kayang bayaran, libre na. So yung iba dyan, may 10 at iba pa, hindi na raw babayaran yung labis sa 5 hectares. Pagkatapos nun, meron rin mga IP na sana darating, kaya lang ang lakas ng ulan. At ang sabi naman, yung kanilang burial grounds, na-report na rin yan sa media. At alam naman ninyo na nung August 26 pa na-receive ito at tulad ng ibang kasamahan ko, gumawa tayo ng resolution to investigate. Pero ako'y kinakabahan dahil hanggang ngayon, dahil busy nga kami dahil sa impeachment, bukas may commission on appointments at iba pa. Dahil dito, nagkakabisi-bisihan at hindi natututukan itong Paxilica. Samantalang, nagkakagulo na sa ibang barangay sa Tarlac at pati yung ating mga IP, talagang nanganganib. Ngayon, marami nang nasabi tungkol sa Paxilica. Nagulat ako at natanggap ko sa aking komunikasyon ang isang alleged draft
architecture of a proposed ESG framework in the Philippines. Sinasabi na ito yung dokumento na pinaiikot ng DOJ for approval ng iba't ibang mga kasamang mga department. At ang tinutukoy nito, ang sinasabi, ito yung framework layer by layer, revised configuration. So, ang nakakagitla lang dito, bakit kinakailangan ng tinatawag na joint venture to own the land? Hindi ba Pilipinas ang may-ari ng lupa? Bakit hindi BCDA? Or di kaya yung iba't iba pang GOCC na 100%? Nakakakaba ang nakasulat dito dahil kahit sabihin pa nila na 60-40 yung joint venture sa land ko at 60% yung Pilipino, yung 40% halos may-ari na ng lupa. Nagiging master tenant siya at siya na ang mamamahala sa pagpapatakbo nitong special eco zone. Kung talagang kailangan ng JV, bakit may master tenant pa? Hindi ba pwedeng normal na economic zone yan tulad ng iba, ng Subic, ng Clark, ng iba't iba pa? Bakit kinakailangan pa ng master tenant para sa leasing? Parang binigay na natin dyan sa land ko lahat ng kapangyarihan at siya na ang may effective control sa hub. At bakit ganon? The master tenant is not Filipino. The JV, 60% Filipino. Bakit tini-turn over natin ang control sa mga dayuhan? 1,619 hectares, hindi na ito Pilipinas. Land ko property na to for 99 years. So kahit sabihin nila na pumapayag at nasa batas natin na may 99-year lease at pwede naman yung lease sa ating sa konstitusyon, nakakakaba pa rin dito sa tinatawag nilang Layer 4 governance na magkakaroon ng joint zone authority and committee. Ito, makikita natin na lahat ng desisyon ay gagawin ng committee. Lahat ng desisyon tungkol sa mga leasing, sa management, at iba pa. So nakakapagtaka din kung paano makukuha ng JV yung 60% ng lupa. Alalahanin ninyo, 60% to ng 1,619 hectares, libre. Bakit hindi bibilhin? Wala bang makikinabang dyan itong mga magsasaka na inaagawan ng lupa sa 300,000? Malaking gulo ho yan mga kababayan. Kasi balita natin, marami na daw hong nag-oorganisa. Hindi ka na yan. Hektare, kalulo mo yan. Value kung papayag silang magbenta. Pero nakita naman ninyo, sa kanila, mas mahalaga ang lupa at ginintuan talaga. If it's the BCDA who will own 60% of the JV and the foreign company will own 40%, hindi ba dapat bayaran yung 40% na yan? Kaya nakakalito. Have we surrendered arbitration, mediation? Dito ang liwanag na ibibigay na lamang sa tinatawag na bagong Pax Silica Court of Commerce. Ito sa New York. Isusurrender na ang kapangyarihan at jurisdiction sa New York. And under the U.S. Federal Arbitration Act. Hindi po ako tutol sa Pax Silica, liliwanagin ko. Inaasahan natin at kailangan natin ang investment, higit sa lahat sa high-level manufacture. Gustong-gusto natin pumasok ng AI at talagang makakatulong sa Pilipinas kapag nagkaroon ng libo-libong mga trabaho tulad ng ipinangako nung SON. Pero AI nga po yan no? So pag sinabi po nating AI mga kabayan, less po. Less po ang human jobs, di ba? Mas more on robots yan, di ba? Kasi AI di ba? Yun ang pumapasok sa isip ko ngayon mga kabayan. So paano mag-create ito ng libo-libong jobs if this is AI, di ba? Kaya nga ginawa ang AI para padaliin ang trabaho ng tao, di ba?
So, sige, pero okay lang din. Okay lang, sige, bigyan natin ng chance, mga kababayan. Na kinakailangan talaga alamin natin to. Ang akin na lamang, aralin natin to. Sana mali ako at hindi totoo itong dokumentong to. Pero mukhang umiikot na to at maraming komento na yung iba't ibang department at yung may kinalaman dito. Kung babasahin ng maigi, the exchange of notes will include sovereign immunity, survival protection for all investors, waiver of enforcement, mechanism to separate commitments, at pagkatapos ng 99 years, may recognition pa at no disturbance 99 years. to investment. Nako. So labis pa to sa 99 99 years. Malaki problema ho. 99 itong, years. Silica na to. Dito pa lang ata siya agreement, talo na ho sa Talo ng na. Pilipinas. 99 years. Diba? Samantalang tayo, mga Pinoy, nagtatrabaho dito sa ating bansa, mga karbi natin, 6 months lang. Diba? Tanggal na. Sila, kontrata nila. Ano ba yan? Yung certification, no? 99 years, mga kababayan. Grabe. Ano ba gagawin natin dito? Nervous yata. So kinakailangan ipaliwanag sana Correct. o iklaro ng ating pamahalaan Dapat talaga yan. kung ano yung mga concession na binibigay natin sa mga mag-i-invest. We have to determine also if this is a treaty or an executive agreement. Kasi hindi maliwanag kung talagang executive agreement to, 'di ba, dapat temporary lang 'yan. At saka 'di ba 99 dapat years. kung ano lang 'yan, operational, admin details ng gagawin. 'Yun lang naman ang executive agreement. Nako. Pero kung babaguhin ang batas ng Pilipinas, kung napakahaba ng panahon na halos lampas pa nung 99 years, Ba? palagay ko, ibang usapan na yan at kinakailangan na tignan ng maigi at alamin Eto mga kababayan, kasi nanonood ako ng mga spy movies no? Hindi kaya, ito lang naisip ko hindi kaya tinataniman tayo dito ng mga spy, di ba? Para kalabanin yung mga iba't ibang bansa, mga karbi natin. Nasa atin yung opisina. May napanood ako ng ganyan di ba? Napanood ako, parang ano lang nila, front lang nila yung kumpanya. Pero yung trabaho talaga nila is intelligence. No? Well, anyway, I'm not saying, wala akong gustong Pero kasi, nakakapaghinala din, mga karibbi natin, no? Kasi isipin mo, napakamahal po dito ng kuryente sa Pilipinas. Sa tubig, hindi rin di ba? May mas mga mura pa and more progressive countries, no? I mean, hindi naman progressive, pero na pwede nilang paglagyan ng ganyan. At sabi nga ni Senator, we are not against, no? Pero sana lang, hindi dihado ang Pinoy. Di ba? Hindi po dihado ang Pinoy at hindi rin lang, sabagay, ganun talaga mga karbi natin no? Ang Pilipinas ay ginagamit kung talagang treaty ito. So ito yung pinagkakabahan namin na merong ganitong papel. Pagkatapos kung titignan ninyo yung Pax Silica, ang parating binabanggit lamang yung mga jobs at saka investment sa AI at yung mga data center. Pero pagbasahin ng maigi yung pinirmahan ng Pilipinas, 3 yan. So, may 3 strategic assets. Ito yung critical mineral reserves. Yan yung natural resources ng Pilipinas na yun na naman sa ating konstitusyon, pag-aari ng Pilipino. Ikalawa, nandyan yung 5 decades of semiconductor assembly, testing, and 5 packaging decades. that could be upgraded. Pero kung i-upgrade, 100 years hindi na ba yun, no? dapat sabihin manufacture at saka may forge? Bakit assembly na naman? Napako na tayo dyan ng 1970s pa. Higit 50 years na tayo, puros assembly lang. Tapos may mga tariff pa. Ikatlo, strategic geographic location in the first island chain, Nako. proximity to the Taiwan Strait and the existing security alliance. Bakit na Tulad ng ganyan? sinabi ko, uulitin
uulitin ko, hindi po ako kontra sa Pax Silica. Gusto ko lang malaman kung bakit may mga probisyon na sa palagay ko ay tutol sa ating saligang batas, marahil Correct. mamimiligro ang ating ibang batas, at higit sa lahat, nakakatakot dahil lalawak at titindi ang ating exposure at geopolitical risk because of these essential supply chains for the United States that may be perceived to be clearly established against China's Correct. lock on the Naisip ko rin. rare earths and other critical minerals. Di ba? O, di ba mga kababayan, baka may ibang agenda po ito, mga karabin natin, hindi lang natin maano. Parang gusto talaga nilang kalabanin yung China dito, mga karabin natin. Yun po mapasok sa isip ko yun. Pero anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dyan, mga karabin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.